berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
ating mga eksperto. Madula sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizard TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma, niyo po rin pong lingkod, si Ray Sibayan. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petrocorpus, ako po si Jackie Resho. Sa ating pong headline sa programang Break Time, inflation rate tumaas itong Marso, taas presyo ng mga bilhin at serbisyo mas bumilis pa ayon sa PSA. Jeepney drivers nagkilos protesta kontra mega oil price hikes, pag-alis sa fuel tax at VAT iginiit. RH Break. Ayudang pera sa higit sa may 300 tricycle drivers sa labas ng NCR. Aba, aarangkada na raw bukas ayon sa DSWD. Supply ng gamot sa Pilipinas, apektado na rin ang digmaan sa gitnang silangan. Mga opisyal ng BIR at COA, paharapin daw po sa impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara. Charlie Atong Ang naispatan sa Vietnam. Puganteng gaming tycoon posibleng dumaan sa backdoor sa Mindanao ayon sa DILG. Red notice ng International Police kontra Zaldico inaabangan. Dalawang iba pang kasabwat hinahunting ayon pa rin sa DILG. Facebook page na nagpakalat ng mga fake news tulad ng energy lockdown, fuel shortage, kinasuhan na. Ayon po yan sa PCO. Police Colonel ng Batangas kinasuhan ng isang lady cop dahil sa manoy harassment at pambabastos. At isang Pinay namatay sa isang missile attack ng Iran sa Israel. DFA at Israel Embassy officials nagpaabot ng pakikiramay. RH Break Time. Sa ating mga balita, lalo pang bumilis ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Marso.
Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 4.1% ang inflation rate noong nakalipas na buwan mula sa 2.3% noong buwan ng Pebrero at 2% noong buwan ng Enero. Base po sa naunang pagtaya ng economic managers, nasa 2 hanggang 4% lamang daw po ang inflation noong Marso, habang 3.1 hanggang 3.9% ang naging forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang March inflation ay pinakamabilis mula noong taong 2024 nang may tala ang rate sa 4.4%. Ang panibagong pagsipa ng inflation ay naitala sa harap ng pandaigdigang krisis sa langis. Samantala, nagkilos protesta ang mahigit 10 jeepney driver at ilang kasapi ng Pasayeños for Justice and Accountability sa baklaran laban sa mega oil price hikes. Panawagan nila na alisin na ang excise tax at 12% VAT sa langis. Gayon din ang pagbuwag sa oil deregulation law at agaran ng ibigayang 5,000 pesos na ayuda. Kwestiyon ni MD Bajoda o Mabini de Vasoria Baklaran Jeepney Operators Drivers Association President Eduardo Buela ang naging kapabayaan ng gobyerno sa kanilang mga tsuper. Patay na anya ang kanilang kabuhayan at barya na lamang ang inuuwi nila para sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Sabi pa ng opisyal, naghahati-hati na lang sa krudo ang mga driver dahil halos 160 pesos na ang kada litro ng diesel ngayon. Idiniin ng presidente na korupsyon sa gobyerno ang punot dulo ng kanilang paghihirap at ng mga ordinaryong mamamayan. Narito ang bahagi ng kanilang panawagan. Yung iba hindi na buwabiyahe sapagkat wala na pong natin tira sa kanilang sinikita sa maghapon. Yung pong iba dyan, mga operator na lamang po ang buwabiyahe. Yung iba naman po, kagaya ko po, ako po ay nakikilabasan. Ang usapan namin dito mga kasama ay hati na lang po doon sa natira. Pagka nakapagkarga ng diesel at kung may natira po, yun po na lang ang pinaghahatian namin. Ayun mga kasama, kaya yung iba po, hindi na po sila nakakabiyahe dahil sobrang nga po pagtas ng diesel. Mga kasama, yun po sinasabi nila fuel subsidy na 5,000. Mayroon na po ba nakatanggap sa inyo? Bakit po ganon? Noong nakarang pa po yan bago po magmahal na araw. Yun lang. Marami pang hindi nakakatanggap ng fuel subsidy. Saka ano lang ho yun Band-aid solution Hindi naman magtatagal. Mauubos din yan. Mauubos din. Mabilis lang din mauubos yun. Magkakano na siguro yung may uuwi. Sana isuspend mo na yung fuel tax na yan sa kabat. May ilan nga rin na dun sa report ni Ms. Giselle kaninang umaga no Lakay. Yung iba nga pong mga jeepney driver umuuwi na sa kanilang probinsya. Kukunin yung 5,000 na ayuda at yun yung ipang uuwi. Yun yung gagawin nilang pamasahe para umuwi. Yun na lang ang kanila maghanap ng trabaho. Yung iba naman nagko-construction na. Yun na yung kapalit ng kanilang pagdadrive dahil wala na nga silang kinikita sa kanilang pamamasada. Agsubli jay barangay. Ay, balik sa barangay. Ano ba naman yan, Apo? Samantala naman, marami ng tsuper ang napilitang tumigil nga. Itong binabanggit mo, Miss Jackie O, tumigil muna sa pamamasada. Dahil po sa sobrang taas na ngayon ng presyo ng gasolina at ng diesel. Sa Baclaran, 50 jeepney driver na ang napuwersang tumigil sa kanilang biyahe at ilan sa kanilang namasukan na muna sa trucking at construction. Ayon po kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, plano na rin ng ilan nilang mga kasamahan na umuwi na sa probinsya. Ngunit kanila pang iniintay ang 5,000 ayuda. Sa Pasig City, ramdam na rin ng mga commuter ang epekto ng serye ng mega oil price hike kahit na walang ipinatupad na taas pasahe. Mas kukunti na bumibiyahe ng mga pasaherong jeepney kaya nagkukumpulan at naguunahan na ang mga commuter para lamang sila makasakay.
Samantala, aarangkada na bukas, April 8, ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 146 na payout sites at 121 na lungsod sa buong bansa ang na-activate na ng kanilang mga regional field offices katuwang mga LGU. Inaasahang seserbisyohan ng mga payout centers ang mahigit 328,000 na benepisyaryo sa ilalim ng pinalawak na programa ng pamahalaan. Makatatanggap ang bawat kwalipikadong driver ng 5,000 pesos na tulong pinansyal upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Nakatakda namang personal na tutukan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang operasyon sa ilang payout sites sa Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. RH Break Time! Tumaas pa! Sa 4,000 piso ang matatanggap na arawang ayuda ng mga tsuper na kalahok sa libreng sakay program ng Maynila. Abay, buti pa si Yorme, ha? Sana tularan to iba pang mga LGU, Yun nga, oo, madami tuloy ang mga parang may gustong lumipat ng Maynila. Mas okay dyan sa Maynila ngayon, ano ha? Maglibreng sakay ka lang, meron ka ng 4,000 pesos na ayuda. Yung ating mga jeepney drivers, ano? Ang galing-galing naman ni Yorme Isko, ha? Ayon mismo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang karagdagang 500 pesos sa dating 3,500 pesos na ayuda ay tugon sa muling pagtaas ng presyo ng diesel na umabot na nga po sa pagtaas na 18 pesos. Kung susumainin, naglalaro sa 160 to 170 per liter. Patuloy namang inaasang magkinabang ang libu-libong pasahero sa naturang programa, kasabay ng pagsuporta sa hanapbuhay ng mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, bate naman sa datos ng Manila Traffic and Parking Bureau, umabot na raw po sa may 174,000 pasahero ang natulungan ng libreng sakay kahapon na Abril 6 at magpapatuloy pa rin hanggang bukas, araw ho ng Miyerkules. Samantala, apektado na rin ang sigalot sa gitnang silangan at krisis sa langis ang supply ng gamot sa Pilipinas. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Dr. Diana Edralin, President of Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, na may mga naantala ng delivery ng gamot dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz at may epekto na rin ang pagtaas ng presyo ng jet fuel sa presyohan ng mga shipment. Gayunpaman, ayon kay Dr. Edralin, kinakaya pang sagutin ng mga pharmaceutical companies ang mga ito kaya hindi pa nagkakaroon ng taas presyo sa merkado ng gamot. Pero giit ng doktora, hindi ito sustainable kaya kailangan pa rin ng tulong mula sa pamahalaan para matiyak na sasapat pa rin ang supply ng gamot sakaling tumagal pa ang gera sa Middle East. Narito ang bahagi ng panayam kay Dr. Edralin. We are doing our best, at least yung members po ng PHAP, to absorb the cost impact on multiple fronts, mainly on the transportation. However, kailangan ho nating patuloy na makipag-partner po sa ating gobyerno para magkaroon po ng sustainable way or ng pangmatagalang solusyon. Kasi we're doing our best nga po na hindi magkaroon ng impact sa price, pero wala pong kasiguraduhan kung ano po katagal namin ma-absorb itong mga price na to. RH Break Time! Tinitimbang na. Ang alin? Ang tagal naman timbangin. Ano yun? Tinitimbang na raw hong mabuti ng pamahalaan ang anumang banging sa pagbabawas ng buwis. Akala ko timbang ko wag ganun. Wag nang bawasan, isuspend muna ho. Sa petroleum products. Pahig ito ng Malacanang sa gitna ng mga panawagan na agaran ng ibaba ang fuel excise tax. Ang panawagan ho ay suspend, hindi lang tapyasan, suspindihin. Dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang buwis ang itinuturing na lifeblood ng gobyerno o pangunahing pinagkukunan ng pondo, kaya hindi ito basta-basta maaring bawasan nang walang konsiderasyon sa magiging epekto sa kita at mga programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, hindi rin kontrolado ng gobyerno ang tinatawag na premium o risk cost sa presyo ng langis dahil ito'y tinatakda ng international traders at suppliers. Ikaw na.
Kala ko may yan eh. Kinastigo ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang mga ahensyang sugar-coated ang reports na ipinapasa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa langis. Grabe naman yun, nag-sugarcoat pa kayo. Ayon kay Ejercito, kailangang malaman ng Pangulo ang buong katotohanan dahil sa bawat maling impormasyon, maling desisyon ang kapalit. Aniya may domino effect ito sa presyo ng transportasyon, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Hinimok ng senador ang mga kalihim ng ahensya na ipasa ang totoong ulat dahil ang unang hakbang aniya sa solusyon ay ang pag-amin na may problemang kinakaharap ang bansa. RH Break Time! Standby pa rin po si iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Nako, eto pa ha. Abay, itong si Charlie Atong Ang. Ha? Kilala mo ba si Charlie Atong Ang? Ha? Oo nga pala. Yung controversial na gaming tycoon. Na, Oo nga pala, hindi pa nga pala siyang nahuhuli lakay. Na hinahanting pa rin hanggang ngayon. Ha? Abay, naispatan daw dyan sa Vietnam. Abay, sinasabi na baka raw dumaan sa backdoor dyan sa Mindanao. Naku naman, no. Isa pa. Isa pang pugante. Ha? Ano pa? Si Saldico. Abay, wala pa ring red notice. Akala ko nasa Vietnam. Inaabangan na raw. Wala na sa isang bansa ngayon si Saldico. Ano ba yung last, saan ba? Sa Sweden ba yun? Hindi ba Spain ba yung? Spain ba? Oo, parang doon banda. Somewhere there. Talaga? Somewhere out there. Oo. Samantala yung pong Facebook page na umano'y nagpapakalat ng fake news. Tulad ng energy lockdown na fuel shortage, ha? Pati yung sinasabing, ano ba yun? Yung COVID-19 Cicada variant, ha? Ayun, kinasuhan na raw ho ng Presidential Communications Office. Dapat lang. At meron pang inimbestigahan. Ito rin kaya yung nagpakalat nun, ano ha? Na sinasabing may malubharaw na sakit si Pangulong BBM, ha? Ano ba yung pinapakalat na sobrang sakit, ha? Karamdaman, ha? Talaga naman, no? Samantala naman, isang police colonel ng Batangas kinasuhan ng isang lady cop dahil sa manoy harassment sa kanya at pambabastos. Ano bang ginawa kay Lady Cap, ha? Isa namang Pinay itong malungkot na balita. Ano po, Miss Jackie, ha? Isang Pinay daw po ang namatay sa isang missile attack ng Iran. Kasama yung kanyang buong sa pamilya. Israel. Ha? Kasama ang kanyang Pati asawa at ang magulang ng kanyang asawa. Ano ba naman yan, no? Ayan tuloy, Mr. President Donald Trump. Baka pwedeng tama Uncle na. Sam. Pwede na. Baka pwedeng itigil na po. Ha? Buong mundo ho ang apektado ho. Ha? Ayan. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan and of course sa mga report ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan sa programang RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:34. Ang oras na yan ay hatid sa... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapro sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungan. Miss Jackie O. 4:41 ng hapon. Sandi pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Anyo pa rin po mga lingkod sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Ating alamin po ang update mula po sa Palasyo ng Malacanang. Paghain daw po ng kaso sa mga sangkot sa flood control anomaly. Hindi raw ho pang media lamang ayon sa Palasyo. Report mula kay RH14 Let Narciso Mislet. Ray Jackie, gumiit ng Malacanang na ebidensya ang pinanghahawakan at due process ang kailangan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Reaksyon ito ng Palasyo sa plano ng Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chief Escudero. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, alam naman ng lahat na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa mga proyekto at nais nitong managot ang mga dapat managot. Ang pagsasampaan niya ng mga kaso ay hindi pang media lang dahil dumadaan ito sa masusing pag-aaral at pagsusuri. Binigyan din ni Castro na hindi gawain ng administrasyon ang magsampa ng kaso na walang basihan o magtanim ng ebidensya. Samantala, Ray Jackie, nagpaabot ng kay kiramay si Pangulong Marcos sa pamilya ng Pilipinang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga kaukulang ahensya na tiyaking na ibibigay ang buong tulong sa pamilya, kabilang ang agarang pagpapauwi sa labi ng biktima habang nakaantabay ang embahada para sa lahat ng kinakailangang assistance. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa rehiyon at binigyang diin na nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Ito sila presiso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Miss Let. Samantala, mga ahensya ng gobyerno dapat magkaisa sa pagtugon sa krisis sa langis ayon po yan kay Senator Erwin Tulfo. Detalye sa report ng RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Jackie, kinalampag ni Senator Erwin Tulfo ang mga ahensya ng gobyerno pang magsanit puwersa at protektahan ang ating mga kababayan sa epekto ng krisis sa langis. Sa hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Tulfo na hindi pwedeng minsanan lang ang ginagawa ng pamahalaan habang lalong umiinit ang tensyon sa ibang bansa. Sa pagdinig para sa pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace, inamin ng senador na nag-aalala siya kung hanggang kailan kakayanin ang kasalukuyang ayuda ang krisis. Sana ang ayuda ay hindi one time lang, lalo na kung tumagal ng ilang buwan ang krisis at pagdating ng buwan ng Hunyo na siya namang panahon ng pasukan. Kiyak na mga ngailangan ng tulong ang mga pinaka-vulnerable sector gaya ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, transportation sector at mga 4-piece recipient. Narito si Senador Erwin Tulfo. Sana po itong ayuda natin, hindi po ito one time lang. Ano po. Kasi that's what I'm really scared na paano po pag tumagal ito. Paano po umabot ito na hanggang June and we have to prepare and brace ourselves, lalo na po yung mga mahirap na kababayan natin, yung very vulnerable sectors po, yung ating mga manggagawa, lalo pat magpapasukan po. Ngayon nga po, bakasyon mga bata, pabakasyon, nararamdaman po ng bawat pamilya. How much more po pagdating ng pasukan? This is double whammy. Problema na nga, yung pang-matrikula, etc., mga gamit, mataas po yung expenses. That's another problem. So, si Senador Erwin Tulfo. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, lakay Raymond Dadpaas. Samantala, parusang 15 years na pagkakulong o higit pa laban sa mga fuel hoarders at profiteers. Ayan na, isinusulong po sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, hanggang 15 taon na pagkabilanggo ang pinakamabigat na parusa laban sa mga mapapatunayang fuel hoarders at mga profiteer. Nakapalo dito sa House Bill 8616 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque para maprotektahan ang mga consumer laban sa mga fuel hoarders na nagsasamantala sa sitwasyon tulad ngayong may krisis.
Ang kayantuan hindi dapat pinalalagpas sa mga ganitong klaseng kasakiman at pagsasamantala na dinaranas sa krisis ng ating mga kababayan. Sabi ng kayantuan, dapat pagtibayin ng Kongreso ang bill para magdalawang isip ang mga nagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon sa harap ng umiiral na krisis. Ang bill na yansuan ay sa harap ng report ng Department of Energy na kanilang pinalakas ang kampanya laban sa fuel hoarding at mapigilan ng artificial shortage. Dagdag pa ni yansuan na magsimula ang krisis sa gitnang silangan, nakatanggap ng report ang DOE na agalang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at 55 shortcut orders ang inisulang sa ilang gasoline stations at mga operator. Ako si Neil Cadigura, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ms. Milky. Samantala, PNP tiniyak ang pagrespeto sa human rights kasabay ng mahigpit na pagpapatupad sa Safer Cities Initiative. Detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinawi na pambansang pulisya ang pangambang makamaabuso ang mahigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Kasunod nito ng paglunsad ng Safer Cities Initiative na target simulang ipatupad dito sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nagbaba na siya ng direktiba sa mga commander na pairali ng rule of law at human rights sa bawat police operations. Maraming din tagubili ng top-top ang ugnayan ng PNP sa mga lokal na opisyal, lalo na sa mga opisyal sa barangay level. Kabilang sa mga mahigpit na tututukan ng PNP alinsunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government ay ang curfew sa minors at pagbabawal sa video kay mula alas 10 ng gabi at pagbisita sa mga pagsita sa mga umiinom at walang suot pangita sa mga pampublikong lugar salit sa mga umiiral na ordinansa bawat LGU. Tinawag itong anti-poor at takawabuso ng samahan ng progresibong kabataan o youth group na Spark. Babala ng grupo, baka magamit ito sa harassment ng mga polis maging sa kabataan, lalo't may history na umano ng pagkontra si Secretary John V. Cremulya sa mga tinawag niyang geng-geng. Samantala, Edniel, ano yan? Geng-geng? Ano? Geng-geng. Oh, mga geng-geng. Sino? Geng-geng. Yung mga kabataan daw na mga maguglo, makukulit. Makukulit yung mga nasa labas, Edniel, yun yung ginamit na termino Geng-geng. mismo ni DILG Secretary nun sa mga bata na madalas nasa labas. Maalala nyo ng September 21 rally last year. Mga kabataan, grupo ng kabataan ang itinurong nasa likod ng mga yon. At doon nagsimula yan yung mga ganyang taguri. Yung bata geng-geng, yung mga adults na gonggong. Iba yun. Samantala, dito pa lamang sa Metro Manila, meron ng higit sa 77,000 violators ng mga ordinansang nasampulan sa loob lamang na isang linggo. Mula March 30 hanggang April 5. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, tinarget sa mga operasyon yung mga gaya ng binanggit, tumagay at mga nagyosi sa public places. Mga tapos sa walang suot pangitas, malamabag sa oras ng video at curfew, at mga sangkot sa vandalism at hindi maayos sa pagsuot ng mga takip sa mukha. Again, salig yan sa bawat ordinansa, kada lokal na pamalaan. Saka yung yung mga jingle dito, jingle doon. Ayan, kaya galit ng mga youth group. May nakalagay na nga na may nakalagay na nga aso lang umiihi dito. Yun, doon pa rin jumijingle. Yun ang gunggong. Sila yun. Yung mga nakalagay ng very obvious na policy, lalabagin pa. Diba? Nakalagay pa. Di ba, may nakalagay pa, bawal magtapon dito, pero tapon pa rin ang tapon doon. Yun lang, Ayan, dapat kasama yan sa crackdown, di ba? Dito sa para hindi rin mabansag ang anti-poor ba? Dahil binabagit ng progressive group na Spark, naka-anti-poor ito. Naman, pagpasaway sa batas, sisitahin mo, anti-poor ba yun? Gusto mo lang disiplinahin? Sa kanila namang argument sa kabilang bahagi, bilang balanse lang din naman, ay marami nga naman doon sa mga subject ng examples ba na binanggit ng PNP at DLG, yung mga nasa Islam area, ay yung mga nasa depressed area, gaya yung mga mahilig mag-topless, yung mga umiinom sa kalye. Disiplinahin mo lang naman
Kahit naman, hindi naman katwiran na sa Islam area ka, gagawin mo na yung basa-basa sa labas. Di ba? Oo, ibig sabihin na karaniwan ng mga examples ay usually nakikita sa mga depressed area. Pero still, kagaya nga na binabagit ng PNP, ay doon lang sila doon sa rule of law kung anong umiral sa ordinansa. Of course, kung may ginagawa niya na hindi naman mahirap, uhulihin pa rin. Subject dapat ng paghuli. Kahit sino. Otorida. Yan ang paglilinaw ng PNP. Walang sisinuhin. No. Correct. Dapat walang sinuhin. Ako si Edniel Parusa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Babalita ba natin to? Itong sunod? Ha? Parang ayaw ko na yung balita to. Ganyan talaga, kailangan. Kahit Tinatakot medyo ba tayo negative. dito? Kailangan anong ginagawa ng DOE? Nakangaw-ngaw na lang. Taga-announce na lang kung sabi Nagmo-monitor. posibilidad daw na pumalo sa 200 pesos per liter ang presyo ng diesel. Naku, may magkukotse pa ba? Nagbabike na nga ako eh. Diyos me, yun naman ay, sus apo. Ating alamin ang report mula kay RH15 Giselle Ricaport. Miss Giselle, go! Lakay Ray, hindi inaalis ng Department of Energy yung posibilidad na pumalo pa sa 200 ng kada litro ng diesel sa gitna ng oil crisis sa Pandaigdigan. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kontrol sa galaw ng presyuhan ang mismong kagawaran, gayon din yung mga kumpanya ng langis at maging ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ipinaliwanag niyang nakadepende pa rin ito sa aksyon ng mga bansang sangkot doon sa digmaan sa gitnang silangan. Aminado ang kalihim na kahit pa matapos ang gera, hindi magiging mabilis yung pagbaba ng presyo dahil sa permanenteng pinsala nito sa mga energy infra sa rehiyon. Pakinggan natin ang kalihim. It's not within the control of our president nor of DOE or our oil companies. The prices are determined by the behavior of the international community. So if you ask me, is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. But it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa. And I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Sana tiniyak naman ni Garin na sapat pa raw hanggang Mayo o pang 50 araw yung supply ng langis sa bansa sa gitna ng bakbakan. Nangangahulugan din anya ito na may 5 araw pa o 50 araw pa yung Pilipinas para mapunang muli yung ating kinukonsumo. Magtatagal pa, sabi ng kalihim, ng higit 57 araw yung supply natin sa gasolina, 47 araw naman sa diesel, 106 sa kerosene, 66 na araw sa jet fuel at 33 araw sa LPG naman. Ayon pa kay sa Energy Secretary, karaniwang 7 hanggang 10 araw yung pag-order ng fuel at 1 linggo naman bago ito ma-deliver sa Pilipinas. Wala pa naman anyang ulat ng disruption sa supply chain ng bansa ngayon. Tiniyak ng kalihim na bantay sarado daw ng kagawaran yung mga oil company na hinihingan daw nila ng lingguhang report. Sa pulong sa mga distributor, sinabi ni Garin na bahagyang naging normal na yung sistema ng supply, lalo na ng mga independent gas station doon sa malalayong lugar. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle. Samantala, Roblox hindi na ibaban sa Pilipinas. Ayon po yan sa DICT. Talaga. Alamin natin ang detalye sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val? Ray. Matapos ang isang beses pa namang na high-level meeting sa pagitan ng DICT at itong Department of Information and Communications Technology at ng Central Crime Investigation and Coordinating Center, ay nagdesisyon na ang dalawang ahensya ng gobyerno na hindi na ibaban sa bansang mabanggit na online games. Ang nilabas ng dalawang ahensya
nililinaw na hindi na ipagbabawal ang Roblox sa Pilipinas sa tangkaligtasan daw ng mga kabataan ay nananatiling pangunahin nilang prioridad. Inilatag at pinalawanag ng Roblox sa kanilang pag-meeting o sa kanilang high-level meeting ang mas maigpit daw na safeguard sa kanilang platform kabilang ang mas strictong monitoring, reporting mechanism at age-appropriate content controls. Bukod dito, sa darating na Abril 12 ay magsasagawa raw ang Roblox ng information campaign upang paigtingin ang safeguards at magbigay ng gabay sa mga magulang kung paano gamitin ang mga ito. Matatandang 2 beses na nagbanta ang DICT at CICC na ibaban na sa Pilipinas ang Roblox kasunod ng reklamong nagagamit ng nabanggit na online games sa iba't ibang krimen kabilang ang sexual predation, grooming, child exploitation at recruitment sa karahasan. Noong bago magsimana Santa ay una na ring nagpatawag ng public consultation ang DICT at CICC at napatunayan ang naglipa ng malicious actors na nang bibiktima ng mga minor de edad gamit ang peking identity. Paliwanag ng DICT, ang digital safety ay responsibilidad nila ng gobyerno at ng bawat pamilya, kaya ang solusyon, sama-sama nating bantayan at protektahan ang kabataang Pilipino na gumagamit ng online. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Samantala naman, tricycle driver na tulak ng droga, arestado ng PIDEA sa Taguig. Report mula kay Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Jackie nabingwit sa patibong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP Drug Enforcement Group ang isang tricycle driver na big time umanong drug pusher sa lungsod ng Taguig. Ikinasahang bypass operations sa Mindanao Avenue, Barangay Maharlika sa lungsod. Involved ang suspect na si alias Rasol, 40 anyos, residente sa lugar. Nakupiska kay alias Rasol ang 4 na katataling transparent plastic sachet na may laman umanong shabu. Aabot sa kalahating kilo ang shabu na may halagang 3.4 milyong piso. Matagal na manong target at minamanmanan ng mga operatiba ang illegal drug activities ng big time drug pusher dahil sa illegal drug activities dito. Kasambahan si alias Rasul ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala kay Ray, magsasagawa ng press con ngayong 5:30 p.m. itong PNP Highway Patrol Group ugnay dito sa pagkakakumpisa ng 9 milyong petroleum products dito sa may Market 3, Pier 5 sa Nabotas Fishport o sa may Fishport Compound, Barangay NBBS sa lungsod ng Nabotas. Ang ibang detalye mamaya sa ating pagpapalik. It's 227 na ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, malapit nang lumabas ang red notice ng Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, na kumpleto na nila ang requirements at matagal na silang nakapag-apply noon pang November. Inaasikaso na umuno ito ng bagong liderato ng Philippine Center on Transnational Crimes upang ma-release ngayon o sa susunod na linggo. Una nang naglabas ng blue notice ang Interpol laban sa dating mambabatas. Makaraang sampahan ng reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro. Narito ang bahagi na pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Well, we submitted it last November. Kakapalit lang ng leadership ng PCTC. So, kukulitin ko sila for the next 2 weeks. Kukulitin sila para tingnan natin kung ano results. Maliban kay Ko, 2 sa mga kapwa niya akusadong executive ng SunWest Corporation ang hindi pa rin nahuhuli mula sa ibang bansa. Yan po sa New Zealand at New York, USA. Kahit matagal na silang nakapagpadala ng surrender fillers. Samantala, kinumpirma naman ni DLG Secretary John Vic Remulla na namatahan sa Vietnam ang negosyanteng si Charlie Atungang dito pong nakalipas na buwan ng Marso. Ayon po sa kalihim, posibleng dumaan sa backdoor via Mindanao ang gaming tycoon para makatakas sa batas. Magugunit ang ipinaresto ng korte si Ang na naman sa manoy pagiging utak ng pagdukot-pagpatay sa 100 sabungero at empleyado nito mula 2021. Na-monitor ba natin, sir, ano yung mga huling niyang activities sa Vietnam? Wala pa. It's just a raw intelligence information.
Pero sir, na-establish ba natin kung nanggaling siya sa Cambodia talaga or talaga? Well, again, wala kasi nga amin dyan eh, di ba? Walang, in the underworld, they don't leave any fingerprints behind. So, these are intelligence reports that we are validating and we continue to validate para makita natin talaga. Samantala, kinasuhan ng Presidential Communications Office o PCO ang isang social media page na nagpakalat ng peking impormasyon tungkol sa kinakaharap na energy crisis ng bansa. Mismong si PCO Secretary Dave Gomez ang nanguna sa pagharap ng reklamo sa Department of Justice laban sa mga personalidad na nasa likod ng Malasakit News Pilipinas. Tinukoy ng kalihim ang 3 post ng naturang FB page na ang intensyon ay magpakalat ng peking balita upang lumikha ng panik sa publiko. Ito ay ang di umano'y energy lockdown, fuel shortage at emergency lockdown. Bukod sa paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may karampatang parusa na 6 na taon, ang mga nasa likod ng Malasakit News Pilipinas ay nahaharap din sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Amantala sa ating pong global news, President Trump muling nagbantang bobombahin ang Iran. Kung hindi pa rin daw bubuksan ng Strait of Hormuz. Report mula kay James Galange. James. Balita mula sa Israel. Kasunod na naging pag-atake ng Iran sa Haifa City kung saan isang residential building ang napunada, na-recover ng 4 na katawan na nasawi mula sa insidente. Ang mga natagpuang bangkay ang huling 4 na taong pinaghahanap ng mga otoridad magmula pa nung nangyari ang missile attack nitong linggo. Mahigit 1 buwan ng sunod-sunod na inatake ng Iran ng Israel bilang sagot sa joint US-Israeli attacks at ang masawi ang kanilang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kaugnay na balita, muling nagbabala si US President Donald Trump sa Iran ukol sa ultimatum nito na Martes o bukas oras sa Pilipinas na buksan na ang Strait of Hormuz. Ito raw ay dahil kung hindi, asahan ng Tehran ng magdamagang bombing raids mula sa Amerika at siyang tuluyan daw umanong tatapos sa krisis sa gitnang silangan. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. At sa iba pang balita, nagtala naman ang kasaysayan ng Artemis 2 astronauts matapos mahigitan ang naitalang distance travel Apollo 13 space mission na 248,655 miles mula sa Earth na naitala pa noong 1970. Sa pagpapatuloy ng kanilang space mission patungong buwan, nakapagtala na sila ng 252,756 miles na layo mula sa ating planeta, ang pinakamalayong travel distance sa ating kasaysayan. Kasulukuyang natapos ng lunar observation period ng crew o ang tinatawag na lunar flyby at maaaring magsimula na rin bumiyahe pabalik ng Earth. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, Agusan del Sur handa na sa 2026 palarong pambansa. Detalye sa report ni Millie Borja. Millie. All system go na ang paghahanda ng Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, mahigit 1 buwan bago ang pagbubukas ng torneo. Tinatayang nasa 80% na ang kabuuang preparasyon para sa palaro na inaasahang dadalawan ng humigit kumulang 20,000 athlete, coaches, mga opisyal at staff mula sa 18 regions ng bansa. Ayon sa provincial engineer, 85% ng kompleto ang mga playing venue habang 73% naman ang billeting quarters na target makompleto bago matapos ang buwan. Nagtutulungan naman ang mga lokal na pamahalaan upang ma-accommodate ang mga delegates, lalo na't magkakahiwalay ang mga venue at tutuluyan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Aminado ang Agusan del Sur na isa sa mga hamon ng posibleng epekto ng global energy crisis, ngunit wala pang anunsyo mula sa pambansang pamahalaan ukol sa pagpapaliban ng torneo. Humigit kumulang 1.7 billion pesos ang inilaan para sa palaro, habang abot sa 2,000 na tauhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang ide-deploy upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok. Nakatakdang buksan ang palarong pambansa 2026 sa May 24. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Millie. Samantala, Jerryan Vaneshu and Vic Chow ng F4 abay magbabalik Pilipinas daw po para po sa kanilang world tour.
Showbiz News mula kay Miss Angelica Cosme. Higit 2 dekada man ang nakalipas mula nang unang napanood ang hit Taiwanese drama na Meteor Garden, ibang level pa rin ang kilig kapag F4 ang pag-uusapan. Kaya naman, buhay na buhay ang mga 30, gayon din ang mga 40 kung tawagin, matapos i-anunsyong magbabalik sa Pinas ang mga aktor na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu. Ito ay bilang bahagi ng kanilang F4 Ever First Road Tour kasama ang lead singer ng Taiwanese band Mayday na si Ashin. Sa ngayon wala pang eksaktong petsa at venue para sa kanilang reunion concert sa bansa. Pero bukod sa Pinas, magpapakilig din ang grupo sa China, Jakarta, Bangkok, Singapore at Kuala Lumpur. Marami namang fans ang nagpahayag na sana kasama raw si Shimen o Kensho, ngunit matatanda ang Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin itong hindi siya magiging bahagi ng naturang reunion world tour. Magunita na matapos sumatok ang seryeng Meteor Garden, nakabisita na rin noon sa bansa ang F4. Mayroong nagkasama si Vic Cho at Ay de las Alas sa Happy 50 TV concert ng Kapamilya Network. TV interview ni na Vanessa at Ken, gayon din ang yumaong si Barbie Sue kay Queen of All Media, Chris Aquino. At taong 2003 nang mag-courtesy call sa nooy Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo si Jerry Yan sa Palasyo ng Malacanang. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Ay, salamat po! Thank you Sa po. mga tumutugpo sa programang Break Time, Mayno sinala kay Mayor De Macalma and Miss Thea Pecho Corpus. Ano pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ilang saglit ho ang programang Balansyado. Pilipinas ang oras, alas 5:08. Ang oras ay hatid sa inyo ng Memory. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling po.